Kain tayo guys, kakatapos ko lang maglaba. Laba day! Ayan, samahan niyo ako maglaba guys. Ayan, ang dami kong labahan guys. Isang basket talaga yan. Kaya bugbugan talaga ako sa paglabahan ngayon. Kinuha ko na yung sabon para makapag-start na ako maglaba guys. At inabot na din yung upuan dito sa akin ng anak ko. Ayan. Para may maupuan ako dito guys. Pasensya na kayo sa boses ko kasi may sipon kasi ako guys. Tsaka inuubo ako. Kaya sorry sa boses ko. Tapos na ako sa pagkusot guys, so banlaw na tayo para masampay na. Mainit pa naman ang panahon ngayon, so maganda ngayon magsampay. Kaya minadalian ko na talaga yan banlaw para masampay na. Wala na talaga tong boses ko mga day. Oh, ngungu na talaga yung mga boses ko. Ang hirap kaya magkasipon at saka ubo. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Kaya kayo guys, kailangan mag-ingat-ingat talaga kayo sa katawan nyo. Pero guys, hindi talaga maiwasan din na kahit mag-ingat-ingat ka sa sa katawan mo, tatablan ka pa rin ng sakit. At yung mga payo ng ating mga lola, sundin natin na huwag maligo pagtapos ng maglaba. Kailangan maligo ka muna bago maglaba, or kaya magpahinga ka muna bago maligo. Kaya ingat-ingat tayo sa ating mga katawan at sundin na lang natin yung mga payo ng mga matatanda. Kung kailangan naman, wala naman din mawawala kung sinusundan natin. Pero kasi pagdating sa trabaho, kailangan talaga natin pahinga. Huwag yung agad-agad tayo maligo dahil pagod yung katawan natin. Siyempre, magkakasakit tayo. Doble pa yung natin yan bayarin sa ospital, di ba? Naalala ko tuloy yung lola ko sa probinsya na binabawalan akong maligo pagkatapos maglaba. Sabi niya, huwag ka na lang maligo kay gusto mo ba magkasakit ka na ganito ganyan. Grabe yung bunga nga ng lola ko eh. Siyempre, concern yung lola ko din sa akin. Siyempre, ayaw niya magkasakit yung apo niya. Nakakamiss din yung lola ko. Pero alam niyo guys, matanda na yung lola ko ngayon. Hindi na masyadong naglalakad kasi nahihirapan siya maglakad at hinihingal na siya. 94 years old na kasi yung lola ko ngayon. Dati 80 years old pa lang siya. Grabe guys, nagtatapping pa siya ng rubber tree. Kahit na mahirap yung mga tinatapingan niya kasi may pababa, pataas, yung bundok. Alam niyo ganun. Tapos pagdating ng pagbintahan naman na guys, siya din nagko-collect. O minsan naman, tinatawag niya kami mga apo niya na ihatid dun sa bentahan ng goma. Dahil tinutulungan naman siya magbuhat kasi nga matanda na. Pero minsan guys, kung wala kami, kunwari nag-aaral kami, ayun guys, siya lang yung nagbubuhat papunta dun sa may guys, sa may tatawid pa siya ng sapa guys. Diba? Ang lakas ng lola ko dati guys. Kaya proud talaga ako sa lola ko. Love na love ko yung lola ko kasi nga kami yung mga apo niya, binibigyan niya kami ng pangbaon. Pag wala pa kaming kain, pinapakain niya kami. Kaya nakakamiss yung lola ko. Malayo kasi kami sa isa't isa ng lola ko kasi ako nandito ako sa Manila. Tapos yung lola ko sa probinsya, sa Mindanao, 'di ba? Ang layo. Pero nakauwi ako dun, guys. Nakakarinig pa rin siya guys, pero yung mata niya malabo na guys. Tapos hindi na siya nakakalakad ng malayo kasi inihingal siya. Dala na din siguro sa kanyang katandaan, kaya yan 94 years old pa naman, 'di ba? O 6 years na lang para maging 100 years old na siya, 'di ba? Pag umabot ka pa naman ng 100 years old, may matatanggap ka din na pera, 'di ba? Ganun 'yun ngayon. Kaya blessed talaga si lola sa kanyang edad kasi umabot siya sa 94 years old. Tapos ayan, 'di ba? Yung karamihan na hindi na umabot ng ganyang edad, Diyos ko. Sana ganyan din ako, aabot ng ganyang edad, no?
Syempre makikita ko pa yung mga apo sa tuhod, katulad kay Lula, nakikita niya pa yung mga apo sa tuhod niya. Nakakatuwa, 'di ba? Parang siya yung naging second mama namin kasi wala na akong mama, guys. 18 years old pa lang ako, namatay na yung mama ko dahil nagkasakit. Kaya kayo, guys, yung may mga magulang pa, may mga lola pa, alagaan nyo talaga yan, guys. Mahalin nyo. Huwag kayong pasaway kasi napakaswerte nyo dahil may mama kayo. Mahirap kaya pag wala ka ng mama. Kasi pag may sasabihin ka, may problema ka, wala kang pagsabihan. Kasi yung mama natin, kahit na ilang beses tayong pinalo, pinapagalitan, sa mama pa rin tayo bagsak, guys, alam nyo. Kasi sila lang yung madali nating malapitan, at kung may mga problema tayo, sila lang din yung ating mapagsabihan. Kasi parang magaan ang loob natin sa kanila dahil siguro na sila yung nagdadala sa atin. Kaya 'di ba, feel na feel natin yung nanay natin. Kaya napakaswerte sa mga buhay pang nanay diyan. Kahit na nag-aaway kayo, dapat talaga huwag kayo magtanim ng galit. Kasi pag ikaw magka-problema, wala ka naman din mapupuntan, ang babagsakan mo, ang magulang mo pa rin, 'di ba? Kaya sa mga nanay diyan, proud na proud ako sa inyong lahat. Ang bata pa kasi namatay ng mama ko, guys. Nasa 35 years old ata siya namatay, guys. Yun, 'di ba? Napakabata pa ng mama ko namatay. Ay di sana ngayon nasa 40 plus na yung mama ko ngayon, sana, guys. 'Di ba nakakatuwa siya, guys? At baka siguro kung buhay pa yung mama ko, baka nasa probinsya din ako nakatira, guys. Kasi syempre, mama is life natin yan eh. At dito nga, guys, tapos na ako sa pagbabanlaw, guys. Kakain muna ako, guys, bago ako magsampay. So, tara, kakain muna ako. Kain tayo dito, guys. Nagmamadali din ako kumain dahil para makapagsampay na ako dahil mainit. Sayang yung araw. Ayan. Gutom na gutom ang inday nyo, guys. Nagsasampay na nga ako dito, guys. Ayan. Malapit na ako matapos, guys. Magpapahinga din ako nito pagtapos kasi nakapagod na talaga yung katawan ko, guys. Ang hirap maglaba ng kamay-kamay lang. Thank you, Lord. Tapos na ako sa pagsampay, guys. Ayan. Ayan yung nalabahan ko, 'di ba? Ang dami. Sino ka dyan? O kayo, guys, nakapaglaba na ba? Maglaba na din kayo. Tapos na ako maglaba, guys. Napagod ang inyong inday-day. Bye, guys.